matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na rin ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga bagong videos. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan. Kung gusto niyo ma-feature sa ating susunod na podcast episode, mag-iwan lang kayo ng comment sa video na ito. Ngayon mga ka-LE, sa nakaraan nating video, nilakbay natin ang kalawakan at tinalakay natin ang ating paraan ng paghahanap ng buhay sa space. Alam niyo ba na malaki ang posibilidad na may alien life forms sa mga buwan ng Saturn at Jupiter? Paano ba nasabi ng mga scientist ang bagay na ito? Ano bang mga bagay na nahanap nila sa ibang mundo? Naku mga ka-LE, kung hindi nyo pa napapanood yan, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo sa video na ito dahil sigurado ako na marami kayong matututunan. Ngayon naman sa video na ito, babalik tayo sa planet Earth at pag-uusapan natin ang pinakakinatatakutan nating mga tao, ang Big One. Nalalapit na nga ba ang pagdating ng mapaminsalang lindol na ito? Ano ang mga dapat nating malaman at maunawaan sa pagdating ng The Big One? Naku mga ka-LE, kumuha na kayo ng tubig at kape. Umupo at mag-relax dahil pag-uusapan na natin ang panganib na dala ng mga lindol at ng kinatatakutan nating The Big One. Sariwa pa sa ating alaala na noong January 2010, ang Haiti ay niyanig ng 7.3 magnitude na lindol. Winasak nito ang kabisera ng bansa at binawi nito ang buhay ng humigit sa 230,000 na katao. At noong sumunod na taon, March 2011, ang isa sa ating mga kapitbansa, ang Japan, ay niyanig naman ng mas malakas na lindol sa northeastern region nito. Ang lindol na ito ay may lakas na 9.0 magnitude at ito ay nagdulot ng mapaminsalang tsunami. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng mga wasak na infrastruktura, lubog na syudad at pumatay din ito ng libo-libong tao. Bukod pa rin mga ka-LE, ang natural disaster na ito ang nagtulak upang sumabog ang Fukushima Nuclear Power Plant. Ang pagsabog na ito ay nag-release ng mga radioactive material sa atmosphere, dahilan upang maging contaminated ang hangin at ang ulan sa rehiyon ng East at Southeast Asian region. Noong mga panahong iyon, ang mga bansa sa Southeast Asia ay pinag-iingat ang mga mamamayan nito sa posibleng radioactive contamination sa mga lupa, ilog, pananim at pagkain. Dahil madalas makaranas ng malakas na ulan ang rehiyon ng Southeast Asia, pinag-iingat din ng mga tao sa banta ng nuclear rain. Ngayon mga ka-LE, ang lindol at ang tsunami na nangyari kasunod nito ay madalas talagang nagaganap sa Japan. Sa katunayan, ang salitang tsunami nga ay hango sa mga salitang Hapon na su na nangangahulugang harbor at nami na nangangahulugan namang waves. Ngayon mga ka-LE, dahil sa sunod-sunod na malalakas na lindol na ating nararanasan, nangangamba na ngayon ang mga eksperto na posibleng ang mga ito ay pahiwatig na paparating na ang The Big One. Ano bang The Big One mga ka-LE? Dapat ba tayong mangamba sa pagdating nito? Ang isa sa mga nakakatakot na idea na ating nadiskubre ay ang katotohanan na ang mga lindol ay madalas na nangyayari sa mga bansang nakapalibot sa Pacific Ocean. Ang rehiyong ito ay tinatawag natin na Pacific Ring of Fire at hindi biro ang pangalang ito mga ka-LE.
Ito ay ang rehiyon na nakapalibot sa Pacific Ocean kung saan matatagpuan ang hilera ng mga aktibong bulkan. Dito matatagpuan ang higit sa 75% ng aktibong bulkan sa buong mundo. Ang mga bansang Russia, Japan, Philippines, Indonesia, Papua New Guinea at Chile ay ang ilan sa mga bansa na nakaupo sa Pacific Ring of Fire na nagtataglay ng maraming aktibong bulkan. Bukod pa riyan mga ka-LE, ito rin ang rehiyon kung saan mas madalas mangyari ang mga seismic activities tulad ng mga lindol. Tinatayang aabot sa 90% ng lahat ng lindol na nangyayari sa Earth ang nagaganap sa rehiyon ng Pacific Ring of Fire. Sobrang intense ng seismic activity sa rehiyong ito mga ka-LE. Sunod-sunod kung mangyari ang mga lindol. Sa katunayan, bago yanigin ng malakas na lindol ang Japan noong March 2011, niyanig muna ng 6.3 magnitude na lindol ang syudad ng Christchurch sa New Zealand noong February 2011. Ngayon mga ka-LE, pasok din ang ilang bahagi ng Estados Unidos sa tinatawag nating Pacific Ring of Fire. Ang isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Amerika ay nangyari sa state ng California sa syudad ng San Francisco noong 1906. Ang lindol na ito na sinasabing may lakas na 7.9 magnitude ay sinira ang 80% ng city infrastructure. Ngayon mga ka-LE, ang syudad din ng Los Angeles ay nanganganib na mawasak ng malakas na lindol. Ito kasi ay nakaupo sa notorious na San Andreas Fault Line, ang parehong fault line na naging dahilan ng lindol sa San Francisco noong 1906. Ngayon mga ka-LE, ang mga lindol ay tunay na banta sa ating sibilisasyon. Sobrang mapanganib ang saunang ito, lalo na't ang mga bansang madalas tamaan ng lindol ay ang mga bansang may malalaking populasyon. Hindi tulad ng mga bagyo at iba pang natural disasters, hindi natin kayang mapaghandaan ang mga lindol dahil biglaan itong dumarating. Ngayon mga ka-LE, ano ba ang nangyayari sa lupa kapag lumilindol? Sa ating point of view, bilang maliliit na nilalang sa planet Earth, nakikita at nararamdaman natin na nagsishake ang lupa. Hindi natin alam na mas malala pa rin ang nangyayari dahil kung tayo ay lilipad sa himpapawid kapag lumilindol, makikita natin na ang lupa ay nagmimistulang karagatan. Tulad ng karagatan, kapag lumilindol, ang kalupaan ay tila ba umaalon. Hindi lang natin ito nakikita dahil tayo ay literal na nakaapak sa lupa. Ngayon mga ka-LE, nung unang panahon pa lang, ang ating mga ninuno ay nakakaranas na ng malalakas na yanig ng lindol. Kung tayong mga tao ngayon ay labis ang takot sa lindol, imagine niyo na lang ang mga sinaunang tao na walang kaalam-alam kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari kapag yumayanig ang lupa. Sa tuwing umuuga ang lupa, marahil ay iniisip nila na nagagalit ang kanilang mga Diyos o hindi naman kaya ay katapusan na ng mundo. Ngayon mga ka-LE, hinihinala ng mga eksperto na may ilang malalakas na lindol ang nagawang i-record ng mga sinaunang tao sa kanilang mga kasulatan. Ang ilan nga sa mga sikat na kwento ng pagkawasak sa Bible ay hinihinala ng mga eksperto na kwento ng malalakas na lindol na nai-record ng mga sinaunang Hebrew. Ang isa sa mga kwentong ito mga ka-LE ay ang pagkawasak ng mga syudad ng Sodom at Gomorrah. Ayon sa kwento ng Bible, ang lugar na ito ay winasak ng Hebrew God dahil ang mga taong naninirahan sa lugar na ito ay masasama at kasuklam-suklam. Sinasabing silot na lamang ang nag-iisang mabuting tao na naninirahan sa mga syudad na ito. Isang araw, dumating ang dalawang anghel upang balaan si Lot at ang kanyang pamilya sa napipintong pagkawasak ng mga syudad ng Sodom at Gomorrah. Nakinig si Lot sa babala ng mga anghel at siya at ang kanyang pamilya ay nagtungo sa mga bundok upang makaiwas sa pagkawasak ng mga syudad. Sinabihan sila ng mga anghel na wag nang lilingon sa mga syudad sa oras na sila ay makalayo, pero ang asawa ni Lot ay hindi sinunod ang utos na ito. Dahilan upang siya ay madamay sa pagkawasak at maging poste ng asin. Sinasabi pa nga ng ilan na ang katabang ito ng asawa ni Lot ay makikita pa rin natin na nakatindig sa Dead Sea hanggang ngayon. Ngayon mga ka-LE, maraming archaeologist ang nagsasabi na may mga ebidensya silang nahanap na magpapatunay na may nangyaring malakas na lindol sa rehiyong ito kung saan pinaniniwala ang nakatayo ang mga syudad ng Sodom at Gomorrah 4,000 taon na ang nakararaan.
Ang rehiyon kasi ng Dead Sea, ang lugar kung saan pinaniniwala ang nakatayo ang mga syudad ng Sodom at Gomorrah, ay isang earthquake-prone region. Ang lugar na ito kasi ay nakaupo sa tinatawag na Dead Sea Transform. Ito ay isang fault line system kung saan nagkikita ang African Plate at Arabian Plate. Ngayon mga ka-LE, ang isa pang sikat na biblical story na pinaniniwala ang record ng isang malakas na lindol ay ang kwento kung saan bumagsak ang mga pader ng syudad ng Jericho. Ang Jericho ay ang isa sa pinakamatandang syudad sa buong mundo. Ayon sa sinaunang Jewish legend, ilang libong taon nang nakararaan, ang kanilang maalamat na leader na si Joshua ay nagnanais na masakop ang mga taong naninirahan sa syudad ng Jericho. Nahirapan silang gawin ito dahil ang Jericho ay pinalilibutan ng makapal na pader na nagpuprotekta sa mga mamamayan nito mula sa mga mananakop. Dahil di mapasok nila Joshua ang syudad, inutusan niya ang kanyang mga kawal na ihipan ang kanilang mga trompeta na gawa sa sungay ng tupa at inutusan din niya ang mga ito na sumigaw ng napakalakas. Ayon sa kwento mga ka-LE, dahil sa lakas ng ingay na kanilang nalikha, ang pader ng Jericho ay nayanig at nagiba. Dito na sumugod sila Joshua upang i-massacre ang mga taong naninirahan sa syudad na ito. Pinatay nila ang lahat ng mga mamamayan ng Jericho, kabilang na ang mga babae at mga bata. Pinaslang din nila ang mga baka, tupa at donkey dahil ito ang utos ng kanilang Diyos. Pinag-utos din ng kanilang Diyos na sunugin ang lahat ng bagay sa syudad, maliban na lang sa mga ginto at pilak na kanilang makikita. Ngayon mga ka-LE, base sa mga bagong tuklas ng mga archaeologist, lumalabas na ang sinaunang syudad ng Jericho ay matatagpuan sa hilagang pangpang ng Dead Sea. At mga ka-LE, alam nyo ba na ang lugar na ito ay isa ring earthquake-prone area? At hanggang ngayon, madalas pa rin nangyayari ang mga lindol sa lugar na ito. Ito ang rason mga ka-LE kung bakit maraming archaeologist ang nagsasabi na ang kwento ng pagbagsak ng mga pader ng Jericho ay isang kwento ng lindol na nangyari ilang libong taon na ang nakararaan. Ngayon mga ka-LE, tuwing nararanasan ng mga sinaunang tao ang lindol, wala silang paraan upang malaman ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Ang lindol ay madalas silang maiugnay sa kanilang mga Diyos, tulad na lang ng kwento ng pader ng Jericho sa Bible. Ang ibang sinaunang kultura naman ay bumuo ng kanilang sariling mythology na naglalayong ipaliwanag ang mga sakunang ito. Ang isang halimbawa nito mga ka-LE ay ang bansang Japan. Dahil ang bansang ito ay madalas makaranas ng lindol, hindi na nakakagulat na mayroon silang mythological explanation kung bakit nangyayari ang mga earthquake. Sa kanilang mythology, sinasabing ang kalupaan ay nakapatong sa likod ng isang higanting hito na nagngangalang Namazu na lumalangoy sa karagatan. At sa tuwing pinipitik ni Namazu ang kanyang buntot, yumayanig ang lupa at nagdudulot ito ng lindol. Ang mga Maoris naman sa New Zealand ay may sarili ding paliwanag kung bakit nangyayari ang mga lindol. Sa kanilang sinaunang mythology, naniniwala sila na ang lupa ay nagdadalang tao. Pinagbubuntis ng Mother Earth si Baby Ru at sinasabing tuwing sumisipa si Baby Ru sa sinapupunan ni Mother Earth, lumilindol sa ating mundo. Dito sa Pilipinas mga ka-LE, meron din tayong ilang earthquake mythology. Ang isa sa mga pinakakilala ay ang alamat ng Bakunawa. Ito ay isang higanting dragon na naninirahan sa ilalim ng dagat. Sinasabing kapag nagagalit ang Bakunawa, nagkakaroon ng lindol sa lupa. Ngayon mga ka-LE, isang tabi na muna natin ang mga mythologies na yan at pag-usapan natin kung bakit ba nangyayari ang mga lindol. Para maunawaan natin ang lindol, kailangan muna nating pag-usapan kung ano ba ang mga tectonic plates. Ang mga ito kasi ang tunay na rason kung bakit tayo nakakaranas ng lindol dito sa lupa. Ngayon mga ka-LE, ano ba itong mga tectonic plates na ito? Ang mga tectonic plates ay ang mga higanting bitak-bitak na bato na bumubuo sa outer shell ng planet Earth. Ang mga ito ay parang mga puzzles ng higante at makakapal na bato na nakapatong at dahan-dahang dumudulas sa mainit na interior ng Earth. Dito nakaupo ang mga kontinente o yung mga landmass na ating tinitirahan. Ngayon mga ka-LE, ang outer shell ng Earth ay binubuo ng higit sa 10 tectonic plates. Ang ilan sa mga ito ay ang Pacific Plate, kung saan nakapatong ang Pacific Ocean, ang North American Plate, kung saan naman nakapatong ang North American Continent,
ang North American Plate, kung saan naman nakapatong ang North American Continent, ang Eurasian Plate, kung saan naman nakapatong ang Europe at Asian Continent, ang Indian Plate, kung saan nakapatong ang mga bansa ng India at Sri Lanka. Ngayon mga ka-LE, mahalagang malaman na hindi nakapirmi ang mga tectonic plates na ito. Ang mga ito ay gumagalaw at dahan-dahang dumudulas sa mantle ng Earth. Ang paggalaw ng mga tectonic plates na ito ay tipikal na umaabot lamang ng ilang sentimetro kada taon. Maikukumpara natin ito sa mabagal na pagtubo ng ating kuko. Dahil sa sobrang bagal mangyari ng prosesong ito mga ka-LE, hindi natin ito agad napapansin at nakikita. Pero ang paggalaw na ito ng mga tectonic plates ang rason kung bakit tayo nakakaranas ng lindol. Nangyayari ang mga pag-uga ng lupa sa tuwing nagiging bayolente ang banggaan at kiskisan ng mga tectonic plates. Ang mga paggalaw na ito kasi ay nagre-release ng napakalakas na energy at ang enerhiyang ito ay nararamdaman natin sa ibabaw bilang mga lindol. Dahil ang mga energy na ito ay madalas na re-release sa mga lugar kung saan matatagpuan ang mga boundaries ng mga tectonic plates sa isa't isa. Sa mga lugar na ito rin, tulad ng Pacific Ring of Fire, mas madalas nangyayari ang mga lindol. Ngayon mga ka-LE, tandaan nyo yan dahil maya-maya lamang, malalaman nyo na ang paggalaw ng mga tectonic plates na ito din ang rason kung bakit lumalayo ang mga kontinente sa isa't isa at kung bakit nagbabago ang mukha ng ating mundo. Ngayon mga ka-LE, paano ba natin nadiskubre ang mga ito? Nung unang panahon pa lang, napapansin na ng mga tao na ang eastern side ng South America at ang western side ng Africa ay tumutugma, na parang ang mga ito ay dalawang piraso ng jigsaw puzzle. Kaso nga lang mga ka-LE, hindi nila alam kung ano ba ang ibig sabihin ng pagtutugmang ito. Noong 1912, ang German scientist na si Alfred Wegener ay nakabuo ng isang teorya. Iminungkahi ni Wegener na ang mga kontinente ay dahan-dahang naglalayag sa dagat na parabang ang mga ito ay mga higanting barko. Naisip niya na ang mga kontinente ng Africa at South America at iba pang mga kontinente sa south ng equator ay dating magkakasama. Kaso nga lang, mayroong nagtulak sa mga kontinenteng ito na dumausdos sa karagatan at humiwalay sa isa't isa. Maraming tao ang tumawa sa teoryang ito ni Wegener. Naisip nga nila na siya ay isang baliw. Hindi kasi ma-imagine ng mga tao noon na mayroong puwersang sobrang lakas magagawa nitong iurong ang isang higanting landmass tulad ng kontinente. Pero ngayon mga ka-LE, alam na natin na tama pala si Wegener sa ilang bahagi ng kanyang teorya. Simula noon, nadiskubre na natin ang mga tectonic plates at mas napalawak pa natin ang teorya tungkol sa pag-urong ng mga kontinente. Una, nalaman natin na ang mga tectonic plates pala ang rason kung bakit dahan-dahang lumalayo ang mga kontinente sa isa't isa. Pangalawa, nalaman natin na ang mga tectonic plates na ito ay pwede nating makita sa ilalim ng dagat. Sa katunayan nga mga ka-LE, sa seafloor natin nahanap ang halos lahat ng ebidensyang nagpapatunay sa teorya ng plate tectonics. Nahanap natin ang mga ito dahil ang US government ay nagsagawa ng ocean mapping pagkatapos ng World War II. Gusto kasi nilang malaman kung may mga submarine bang nagtatago sa Atlantic Ocean at gusto rin nilang malaman ang mga posibleng taguan ng mga submarines na ito. Gumawa sila ng detalyadong topography ng seafloor at dito nila nakita ang mga boundaries ng mga tectonic plates. Nalaman nila na ang ilalim pala ng dagat ay puno ng mga bangin o trenches at mga bulubundukin o ridges. Ngayon mga ka-LE, ano bang mga ito? Well, sa mga trenches tulad ng Mariana Trench, madalas nangyayari ang tinatawag na earth subduction. Ito ay ang proseso kung saan ang mga tectonic plates ay lumulubog pabalik sa mantle ng Earth. Habang sa mga seafloor ridges naman o yung mga bulubundukin sa ilalim ng dagat, nangyayari ang tinatawag na seafloor spreading. Ito naman ang proseso kung saan umuusbong ang mga panibagong tectonic plates. Ngayon mga ka-LE, ang mga proseso ng seafloor spreading at earth subduction ang dahilan kung bakit gumagalaw at nagbabago ng posisyon ang mga kontinente. Yan ang kaso sa paghiwalay ng South American continent at African continent. Sa seafloor ng Atlantic Ocean, makikita natin ang mga boundaries ng South American Plate at African Plate.
Ito ang tinatawag nating Mid-Atlantic Ridge at isa ito sa mga lugar kung saan umuusbong ang mga panibagong tectonic plates. Sa tuwing umuusbong ang bagong tectonic plates sa Atlantic Ocean, nauurong nito ang South American Plate at African Plate. Dahilan upang lumayo ang South American continent sa kontinente ng Africa. Ngayon mga ka-LE, ang proseso ng paghihiwalay na ito ay nagsimula noong pang 140 million years ago, sa panahon kung kailan binubuo pa ng Africa at South America ang supercontinent na kung tawagin ay Gondwana. At mga ka-LE, kung babalik tayo sa panahong nagsisimula pa lang ang paghihiwalay ng dalawang kontinenteng ito, makikita natin ang isang malawak na ilog sa pagitan ng South America at Africa. At kapag pinatakbo natin ang oras, makikita natin na ang ilog na ito ay unti-unting lumalaki habang lumilipas ang panahon. At kapag nag-fast forward tayo sa panahon natin ngayon, makikita natin na ito nga ay isa ng malawak na karagatan. Ngayon mga ka-LE, paano ba tayo nakakasiguro na tama ang idea nating ito? Mayroon pa ba tayong ibang ebidensya bukod sa seafloor spreading? Well, nakatulong ang mga fossils na nadiskubre natin sa mga kontinenteng ito upang masagot ang tanong na yan. Ang mga fossils ng mga hayop at halaman na nahukay ng mga archaeologist sa Brazil at sa western side ng Africa ay parehong-pareho. Indikasyon na konektado sa isa't isa ang dalawang landmass na ito noon. Ngayon mga ka-LE, ang paggalaw ng mga kontinenteng ito ay tinatawag nating continental drift. Mahalagang malaman na sa proseso ng continental drift, hindi ang mga kontinente ang gumagalaw dahil nakasakay lamang sila sa ibabaw ng mga tectonic plates. Ang tunay na gumagalaw ay ang mga tectonic plates na kanilang sinasakyan. Ngayon mga ka-LE, ang mga tectonic plates din ang rason kung bakit tayo may mga bulubundukin at bulkan. Ang isang halimbawa nito mga ka-LE ay ang Himalayan Mountain Range kung saan matatagpuan ang Mount Everest. Kaya sobrang taas ng bulubunduking ito ay dahil sa ilalim ng mga kalupaang yan, bayulenteng bumabangga ang Indian Plate sa Eurasian Plate. At sa proseso ng banggaang ito, ang mga landmass sa ibabaw ng dalawang plate ay natatambak at natutulak pa itaas. Ang resulta ay ang Himalayan Mountain Range at ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest. Ang banggaang ito mga ka-LE ay nagsimula noon pang 40 to 50 million years ago at patuloy pa rin itong nangyayari hanggang ngayon. At dahil sa mga banggaang ito, ang Mount Everest ay patuloy pa rin tumataas ng halos 2 millimeters kada taon. Ngayon mga ka-LE, sa tuwing pinag-uusapan ang mga seismic activities at mga lindol, madalas nating naririnig ang The Big One at nagkakaroon tayo ng magkakaibang idea sa kung ano ba talaga ang bagay na ito. Ang Big One ay madalas nating maisip na tumutukoy sa isang malakas na lindol na mangyayari ng isang bagsakan na tatapos sa ating mundo. Basically mga ka-LE, ito ay kasing kahulugan ng end of the world. Pero mga ka-LE, alam nyo ba na sa tuwing binabanggit ng mga eksperto ang The Big One, ang tinutukoy talaga nila dito ay ang pinipredict nilang mapaminsalang lindol na posibleng mangyari sa hinaharap. Mahalagang malaman na hindi isang one-time event ang The Big One. Dahil maraming earthquake-prone area sa Earth, pwede itong mangyari sa iba't ibang lugar sa magkakaibang oras. Ang kahulugan kasi ng The Big One mga ka-LE ay isang napakalakas na lindol. Hindi ito nangangahulugang end of the world. At ang malakas na lindol na ito ay maaaring mangyari sa iba't ibang lugar dahil sa tinatawag na megathrust fault. Nangyayari ito sa mga lugar na tinatawag nating subduction zone, tulad ng ilang lugar sa Pacific Ring of Fire kung saan ang isang tectonic plate ay puwersahang pumapailalim sa isa pang tectonic plate. Ang mga seismic activities na ito ang rason kung bakit maraming aktibong bulkan at malalakas na lindol ang nangyayari sa paligid ng Pacific Ring of Fire. Ang mga subduction zones na ito ay kinikilalang lumilikha ng mga lindol na nagtatagal ng 3 to 5 minutes. Ngayon mga ka-LE, dahil ang Pilipinas ay nakaupo sa sentro ng mga seismic activities na ito, nakakaalarma para sa ating sibilisasyon ang The Big One. Malaki kasi ang tsansa na itong kinatatakutan nating The Big One ay mangyayari talaga dito sa Pilipinas. Hindi lang tayo sigurado kung kailan. Sa kasalukuyan mga ka-LE, meron tayong 2 Big One scenarios na pinangangambahan. At ito ay ang paggalaw ng Manila Trench at ang paggalaw ng West Valley Fault.
Ang Manila Trench na pinangangambahan ng mga eksperto na maaaring lumikha ng magnitude 9 na lindol o mas malakas pa ay matatagpo ang natutulog dyan lang sa West Philippine Sea. Kung sakaling gumalaw ang subduction zone na ito sa West Philippine Sea, maaaring mangyari sa atin ang lindol at tsunami na nangyari sa Japan noong 2011. Bukod pa riyan mga ka-LE, kinatatakutan din ng mga eksperto ang paggalaw ng West Valley Fault. Ito ay ang notorious na fault line kung saan sinasabing nakaupo ang halos kabuuan ng Metro Manila. Ang fault line na ito ay sinasabing nagsisimula mula sa Doña Remedios Trinidad o DRT sa Bulacan at nagtatapos naman sa Calamba, Laguna. Dinadaanan nito ang mga syudad ng Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Parañaque at Muntinlupa. Sobrang mapanganib ang The Big One para sa ating mga Pilipino, mga ka-LE. Lalo na kung iisipin natin na ang NCR o Metro Manila ay ang pinakamataong rehiyon sa Pilipinas. Ngayon mga ka-LE, pinoproblema ng mga eksperto ang West Valley Fault dahil meron itong tinatawag na 400 to 600 year cycle. Ibig sabihin, maaaring gumalaw ang fault line na ito kada 400 to 600 years. Ngayon mga ka-LE, kaya nangangamba ang mga scientist sa fault line na ito ay dahil huli itong gumalaw noong taong 1658. Ang paggalaw na ito ay sinasabing nagdulot ng magnitude 7 to 7.8 na lindol, kung saan ang Central Luzon ang pinakanapinsala. 367 years na taon na ang nakalipas magmula nang mangyari ang lindol na yun. Ibig sabihin, malapit na nating marating ang 400-year cycle ng fault line na ito. Kaya naman nangangamba na ang mga scientist na muling mahinog ang West Valley Fault. Kapag nangyari ang kinatatakutan nating The Big One sa Metro Manila, inaasahan ng mga scientist na ito ay may lakas na magnitude 7.2 at pinaniniwalaan na sapat na ang lakas na yan upang masira ang 50% ng infrastruktura sa kabuuan ng NCR. Yan ang konsepto ng The Big One mga ka-LE. Ito ay isang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa isang rehiyon. Kung mangyari ang The Big One sa Metro Manila ngayon, hindi pa naman ito ang end of the world dahil ang ilan sa ating mga probinsya ay magiging ayos lamang. End of the world lamang ito para sa ating mga tao na nakatira dito sa Metro Manila dahil tayo lamang ang apektado sa malakas na lindol na ito. Ngayon mga ka-LE, nangangamba rin ang western side ng United States sa pagdating ng sarili nilang The Big One. Sa kanlurang bahagi kasi nito matatagpuan ang tinatawag na Cascadia Subduction Zone at nangangamba ang mga eksperto sa subduction zone na ito dahil ito ang pinaniniwalaan nilang magdadala ng The Big One sa United States. Ngayon mga ka-LE, hindi natin mapipredict ang oras kung kailan tayo yayanigin ng lindol. Pero merong pattern kung saang mga lugar ito pwedeng mangyari. At ang mga subduction zones ay ang mga lugar kung saan posibleng mangyari ang malalakas na lindol na ito. Heto ang ilan pa sa mga subduction zones sa ibang bahagi ng mundo mga ka-LE. Ang Lesser Antilles Subduction Zone na matatagpuan sa Caribbean, ang Sunda-Andaman Trench sa Eastern Indian Ocean, at ang Peru-Chile Trench sa kanlurang bahagi ng South America. Sa mga lugar na ito natin naitala ang pinakamalalakas na lindol sa kasaysayan, kung saan ang magnitude 9.5 noong 1960 Bayo-Bayo earthquake sa Chile ang numero 1. Ngayon mga ka-LE, ang tanong niyo siguro ay gaano ba kalakas ang pinakamalakas na lindol na pwedeng mangyari? Well, ang pinakamalakas na lindol na pwede nating maranasan ayon sa tansya ng mga seismologist ay aabot sa magnitude 10. Pero maraming eksperto din ang nagsasabi na imposibleng mangyari ang lindol na ganyang kalakas. Sa ngayon, magnitude 9.5 pa lang ang ating naitatala na pinakamalakas na lindol sa kasaysayan. Ngayon, mabalik tayo sa West Valley Fault mga ka-LE. Kung pagbabasihan natin ang 400-year cycle ng fault line na ito, pwede nating asahan na mangyayari ang The Big One malapit sa taong 2058. Kung ang 600 cycle naman ang ating pagbabasihan, medyo mas magiging ligtas tayo. Dahil kung ganito ang kaso, sa taong 2258 pa posibleng tumama sa atin ang The Big One. Ngayon mga ka-LE, may ilang eksperto rin ang nagsasabi na masyado nating kinatatakutan ang idea ng lindol sa tuwing binabanggit natin ang The Big One, na iko-connect kasi natin ang idea na ito sa end of the world.
Nalilimutan natin na tayo ay nakatira sa isang literal na earthquake-prone area at ang lindol dito sa atin ay isang normal na bagay. Lumalabas nga sa mga datos na ang Pilipinas ay nakakaranas ng 30 earthquakes kada araw pero hindi natin nararamdaman ang mga ito. Ang ibig sabihin nito mga ka-LE ay ang lindol ay palaging nandyan. May mahihinang lindol at may malalakas na lindol. At ang mga lindol na ito ay nagmumula sa iba't ibang fault line at trenches at normal lamang ang mga kaganapang ito. At kung mangyayari man ang tinatawag nating The Big One, posibleng mapagkamalan din natin ito na isa lamang normal na lindol. Ngayon mga ka-LE, hindi ko sinasabi na hindi mapanganib ang lindol para sa atin. Dahil napatunayan na natin ito sa ating kasaysayan. Mayaman man o mahirap ang bansa, kapag tumama ang lindol, ang mga tao rito ay laging kawawa. Siguro, mas napapansin lang talaga natin ang tinatawag nating The Big One dahil posible itong mangyari sa pinakamataong rehiyon ng Pilipinas at inaalala lamang ng mga eksperto ang posibilidad ng malaking casualty. Ngayon mga ka-LE, mangyayari man o hindi ang The Big One, mahalaga na handa tayo. Ngayon mga ka-LE, paano ba tayo dapat maghanda sa pagdating ng kinatatakutan nating sakuna? Tayo ay nagbabayad ng tax at sa oras ng sakuna, dapat tayo ay protektahan ng gobyerno natin. Kailangan nating pilitin na ang gobyerno na gumawa ng mga infrastruktura na talagang magpuprotekta sa atin. Dahil noon pa lang, alam na ng gobyerno na ang Pilipinas ay isang flood at earthquake-prone country. Isa dapat ito sa pinaprioritize ng ating gobyerno. Ang ating pamahalaan ay dapat magtayo ng mga state-of-the-art, high-quality flood control projects at iba pang mga public infrastructure tulad ng mga kalsada at tulay na makakatulong at magpuprotekta sa atin. Kung palpak at substandard ang mga proyekto na gagawin ng ating pamahalaan, tayong mga mamamayan ang magdurusa sa oras ng sakuna. Ganito ang klase ng paghahanda na dapat nating gawin dahil ang pagpuprotekta sa taong bayan ay trabaho ng pamahalaan. Hindi sapat na alam lang natin kung saan magtatago sa oras ng sakuna. Kailangan natin ang pamahalaan na kaya tayong protektahan sa mga sakunang ito. Hindi natin mahuhulaan at mapipigilan ang pagdating ng The Big One, pero kaya nating kumilos na ngayon. Pilitin natin ang ating pamahalaan na gawin ang kanilang trabaho na protektahan ang mamamayang Pilipino. Huwag na nating antayin ang The Big One bago tayo kumilos. At ayan ang mga lindol at ang kinatatakutan nating The Big One. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi nyo sa topic nating ito? Naku mga ka-LE, i-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin isa-isa ang mga yan ha. Nga pala mga ka-LE, may sinimulan tayong bagong series dito sa ating channel. At yan ay ang history series ng Learning Express 101. Sa serye na ito, tatalakayin natin ang makulay na kasaysayan ng Catholic Church at ang mga lihim nitong kasaysayan at kung paano nito hinubog ang ating mundo. Uploaded na ang ating first episode at kung hindi nyo pa yan napapanood, panoorin nyo na yun mga ka-LE dahil sigurado ako na marami kayong matututunan sa mga research na yan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta mga ka-LE. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating podcast channel, mag-subscribe na kayo mga ka-LE dahil dyan ko sinashoutout ang mga comments nyo at dyan din ako nagko-Q&A. And as usual, huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay makikita rin sa ating description. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado ha. Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala Mga ka-LE, sana naggising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat.